Cybercrime Prevention Act at Danger Control Law of the Philippines. Isa naman lalaki ang inaresto matapos pasuki ng isang establishmento at magtangkang manutok ng baril sa Lapas, Makati City. Inilalang suspect bilang si Alex Ryan na residente ng San Andres Bukid sa Manila. Batay sa ulat, pumasok ang suspect habang break time ng mga empleyado at nahuling nasa loob ng opisina ng biktima. Nang sitahin ito, tinutukan daw ng baril ang biktima at nagtangkang tumakas, ngunit agad din naaresto ng PNP. Nakuha mula sa suspect ang improvised handgun at kasalukuyan siya nasa kustodiya ng PNP. Kumano sa 500,000 na mga bata sa Pilipinas ang naging biktima ng online sexual abuse and exploitation noong 2022. Ayon sa pag-aaral ng International Justice Mission Philippines at University of Nottingham, maraming kaso hindi na itatala kahit posibleng mas mataas pa ang bilang ng mga biktima. Kita man ng DSWD na ang kahirapan at ang patuloy na pagtaas ng oras ng mga bata sa internet ang mga dahilan kung bakit nagiging target sila ng mga online predators. Nadagdag pa ng International Justice Mission at mga biktima umano ay kadalasan rin kilala ng mga salarin. Nagsagawa ng masusing inspeksyon sa mga pampublikong gusali ang lungsod ng Maynila na sa posibleng paglindol sa bansa. Ang natulang akbay ay pasunod na rin sa nangyaring paglindol sa Myanmar at Thailand na nagresulta sa pagbuo ng ilang gusali. Ayon sa MDRRMO, tatagal ang inspeksyon hanggang 2 linggo na pinangunahan ng City Engineering Office at iba pang tanggapan ng pamahalaan panlungsod. Nagsama ng Memorandum Circular ang lokal na pamahalaan ng Quezon City na nag-a-update ng mga alituntunin sa suspensyon ng klase dulot ng masamang panahon, maging init, lindol at air quality. Ayon sa bagong patakaran ng suspensyon ng klase sa mga pampublikong paaralan ay sisunod sa Tropical Cyclone Wind Signal ng pag-asa habang ang mga klase sa ilalim ng init ay suspendido kung heat index ay aabot sa 42 degrees Celsius. Kaya hindi automatic ang magsususpinde ng klase sa mga pampublikong paaralan kapag ang air quality index ay nasa emergency level. Nagpatupad ang mahigpit na ordinansa o pariso ang Muntinlupa City upang labanan ang paggamit ng PEC-WD identification card sa lungsod. Ito ay patutupad matapos malaman na nagdudulot ng malaking pagkalugi sa gobyerno ang maling paggamit ng PEC-WD IDs. Ang bagong ordinansa may kaukulang multa na 2,000 hanggang 5,000. Nagdalayong parusahan ng mga gumagamit at nagpo-produce ng PEC-WD IDs. Nagdaos ng matagumpay na clean-up activity
Initis ang DNR Metropolitan Environmental Office Board sa mga lungsod ng Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela nitong Pebrero hanggang Marso. May bahagi ng patuloy na rehabilitasyon ng Manila Bay. Ang nasabing cleaning operations ay pinanglahan ng SDR Rangers, barangay officials at iba pang volunteers. Nasa kote ng mga otoridad ang isang lalaking mahigit 2 taon nang nagtatago matapos masangkot sa isang karong maltuman na krimen sa Caloocan. Batay sa ulat, hindi na muling nagpakita sa publiko si alias Cardo matapos ang insidente ng pagpatay mahigit 2 taon na nakakalipas. Ang makatanggap ng impormasyon ng warrant at sa Pinas Section ng Caloocan Police tingil sa kinaroroonan ng suspect at nagbilang ikinasang operasyon na nagbunga sa matagumpay na pag-aresto sa akusado. Nalaposo naman ang 44 anyos na lalaki na dati nang nasangkot sa iba't ibang krimen na paraang mahulihan ng baril sa isang operasyon sa Parañaque City. Ayon sa investigasyon, naaresto ang suspect ng salakayin at halubugin ang kanyang bahay sa bisa ng isang search warrant. Nakumpiska sa suspect ang 9mm caliber pistol at isang magazine na kargado na bala. Nadakit naman ang mga operatiba ng Quezon City District Anti-Cybercrime Team ang isang 58 anyos na babae dahil sa pamimikil. Inaresto si alias Jen sa bisa ng warrant of arrest sa kasong pagdamag sa robbery with violence against or intimidation of persons. Na ngayon ay nakakulong na ang suspect. Tinatayang aabot sa mahigit 1.3 million pesos na halaga ng iligal na droga ang nasabat ng mga otoridad sa bypass operation sa Pasay. Arestado sa operasyon ng isang sales lady matapos pagbentahan ng droga ang isang police pressured buyer. Nakumpiska sa kanyang nasa 200 grams ng hinihinalang shabu. Brigada naman ang kaganapan, opinyon, reaksyon, ihimayin, lilinawi sa mas pinalakas na Ronda Brigada. At mga kabrigada, yun ang napakinggan ng programa. Nabigyan sa inyo ng Fast Relax at Nutriclans Herbal Capsule, maging ng Maxan Coffee at Maxan Capsule. Ako inyong naging tagapagbalita in the heart of changing times. Ako, si Brigada Cap Aurelia. Maraming salamat sa inyong pakikinig at mula rito sa 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalakad angat ng matagal. Ito ang makapagong tunay na radyo. Ang tunay na radyo sa musika at mahalita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives. Para sa akin, biyaya ang pagiging breadwinner dahil may kakayanan kang makapagbigay ng suporta sa iba, lalong-lalo na sa pamilya. Kaya sa pagiging palaban, matatag at maaasahan, kasama ko ang Power Cells. This is Pelica de Nurse Francisco. Saludo sa iyo dahil ikaw ang sandigan. Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. My goal is to be fit and get healthy. Plus, I make galaw-galaw so I get sexy. This is Julian Cantad. Naka-Nutriclan sa araw-araw. Goal mo rin ito dapat, diba? Simulan mo na. Healthy is the new sexy with proper diet, exercise, and Nutriclans. Mahalagang
Isang paalala, ang Nutricleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga kabrigada, gusto mo bang kunin at gamit ang iyong travel shots? Kung meron kang magagandang dato o video ng sikat na travel destinations, yan ang Boracay, Siargao, Iloilo, Coron, Bohol, Cebu, Palawan o iba pang hidden gems, pwede kang kumita. Isang pinat ang iyong original at high-quality travel shots at videos sa www.delight.net. Siguradong kikita ka. We can wait to see 10 videos online. Ipakita natin sa buong mundo ang ganda ng Pilipinas. Visit www.delight.net for more details. Para sa akin, biyaya ang pagiging breadwinner dahil may kakayanan kang makapagbigay ng suporta sa iba, lalong-lalo na sa pamilya. Kaya sa pagiging palaban, matatag at maasahan, kasama ko ang Power Cells. This is Melika de Nurse Francisco. Saludo sa iyo dahil ikaw ang sandigan. Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ay, si Mama. Lagi na lang di pwede. Hindi pwedeng mag-sleepover, wala. Hey, 16 na ako. Kaya ko ng sarili ko. Pero, mukhang ginagawa nilang ito dahil mahal niya ako. Ay, ipatuloy ang pagabay para sa pagkaligtasan at kaligtasan. Kasama niyo ang Standout PS4 Multivitamin Capsule. Simulan ko pa rin ang mga pangarap ng mga anak. Instantly na. Mahalagang paalala, ang Standout PS4 ay hindi gamot at hindi pwede gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ito na ang panibagong revolusyon ng balita. Tuklasin ang ultimate source ng fresh at real news. Sa Brigada.ph, hatid namin ang mga pinakamasyang kwento, mainit na balita na mahalaga sa bawat Pilipino, mula sa mga makukulay na national news hanggang sa pinakamalupit na local stories. Kami ang inyong magiging BFF sa lahat ng kaganapan. Inyong mapapanood at mapakikinggan online sa Brigada.ph. Eksklusibo at huwag palalampasin. Maging bahagi ng isang masiglang komunidad na laging nakaabang sa hatas updates. Huwag nang magpapahuli. Bisitahin ang Brigada.ph para lagi kang updated. Brigada, in the heart of changing lives. 105.1 Brigada News FM. Magkakasama sa isang tahanan, mas lalong pinag-iibay ang pundasyon.
Brigada News FM Manila.